이렇게 동그라미처럼 만들어 주세요. Jikong Tori, ulit 돼? 아니야, 이거는 Another day, another vlog na naman tayo. So, kanina nga, pagising ko sa umaga, yun, ginulat ako ng napakaputing paligid. Nag-snow pala kagabi. Akala ko kahapon, hindi na matutuloy yung snow kasi nga, panay yung ulan. Hating gabi na yata, nagpakitang gilas itong snow na to. Kaya kanina pagising ko, ayan na, puti-puti na ng paligid. So, kanina, maaga akong ginising yung dalawa kasi nga, balik ni Su yun sa kanyang dentist. Gagawin yung kanyang ngipin na isa sa taas. Last 9 kasi yung reservation namin doon o yung kanyang appointment sa kanyang dentist. Kaya sabi ko, agahan namin yung punta kasi nga pag ganito talagang madaming snow, so madulas talaga yung daan, matraffic at saka madaming sasakyan. 8:15 kami umalis ng bahay, so nakarating kami na dito ng 8:50, so marami talagang sasakyan kasi nga mabagal din yung takbo ng iba kasi nga madulas yung daan. So pagkarating namin dito kasi nga siya yung pinakaunang appointment ngayon o gagawin yung ngipin, so ayun tinawag na kami. So grabe talaga yung iyak ng aking anak. Kung tuturok ka na nga ng anesthesia, grabe yung sigaw niya na ayaw niya nang magpaturok ng anesthesia, kaso nga lang hindi talaga pwede, kayo naiyak siya ng iyak. Nakakaawa talaga yung pati ako natulo na din yung luha kasi nga nagsisigaw talaga siya. Nakakaawa kaso nga lang hindi talaga pwede kasi nga kailangan talagang gawin yung ngipin niya kasi meron pa yang isa sa March 7 yung isang schedule niya, so last na yan yung isa, so titingnan pa yung pinaka sa baba niya ng ngipin kung masisira o hindi. Kailangan talaga toothbrush ng maayos at pero buti na lang kasi pagkatapos ng injection niya ng anesthesia, so tumahan naman siya, niyakap na lang at saka mga ilang minuto tumahan na din. Tapos nung ginawa na yung ngipin niya, hindi na din naman siya umiyak. Kasi so, kung injection lang talaga yung pinakaayaw niya kasi syempre, kahit naman tayong mga matatanda, pag nabunot yung ngipin o may ginawa sa ngipin natin at tuturukan talaga ng anesthesia, so masakit talaga siya. Kaya yung anak ko talaga parang na-trauma. So, hindi ko alam kung ano gagawin ko dito sa pangatlo niya na balik. So, kinausap ko siya kanina kung kaya niya. Sabi niya, kaya daw niya. So, ayun na. Kaso nga lang daw yung anesthesia nga, yung injection nga daw talaga yung pinakaayaw niya. So, wala din magagawa kasi nga, kailangan din iturukan ng injection kasi pag hindi tinurukan ng anesthesia, so masakit din pag ginawa yung kanyang ngipin. So ayun, katapos nga namin doon sa may dentist, sa paggawin namin dito, hindi pa kami pumasok sa bahay, naglaro muna kami dito sa labas. Sinabi ko kung masakit yung ngipin niya, hindi naman daw masakit, pero parang namamaga pa yung kanyang pinagturukan ng anesthesia kasi may ano pa ng anesthesia, may gamot pa. So hindi muna kami pumunta sa may taas, hindi pa yan kumain ng agahan kasi nga bawal 2 hours pagkatapos ng turo kasi ng anesthesia, so bawal pa talaga pakainin ng kahit ano, tubig lang o di kay gatas o mga may liquid nga lang. So hindi pa pwedeng kumain kaya naglaro kami dito kanina sa may baba. So buti kanina dala-dala ko yung kanyang ganyan yung bear niya, paggawa ng bear, dala-dala ko kanina pagbaba namin papuntang dentist. So kaya hindi na kami umakyat kanina para kunin yan. So dumiretso na kami dito maglaro. At ayun nga, sa kakalaro namin dyan kanina, hindi na namin napansin yung oras. Tinawagan ako ni Adjosi yung maglilinis ng aming tubig dito sa bahay. Andyan na pala sa may tapat ng bahay, walang sumasagot sa bahay. Kaya ayun, niyaya ko na siya na umuwi kasi yung maglilinis ng aming tubig nandito. So every 3 months kasi nililinis yung aming tubig, pinapalitan yung filter. So kanina kami nag-spa schedule, dapat kahapon kasi nga lang umalis din kami kahapon, kaya ngayon na yan ginawa. Every 3 months pala yan pinapalitan saka nililinis. Rental kasi yan, kaya sila na naglilinis, sila na din nagpapalit ng filter. So pagkaalis ni Adjosi, nagluto na din ako ng ulam ng anak ko, nagtinulang manok na ako. Nung nakarang kasi naglugaw ako, pero tinanong ko kanina, sabi pwede naman daw kumain ng kanin. Basta pagkatapos ng 2 hours ng pagturok ng anesthesia kasi nga pag pakainin daw ng mga may nginunguya-nguya, baka daw manguya din nila yung kanilang gums. Kaya dapat daw bantayan talaga ng maigi pa. Pero kanina tinanong ko naman siya kung okay na yung ngipin niya, hindi naman daw masakit. So wala na din daw epekto yung anesthesia. Kaya yung pinakain ko na ng kanyang tinulang manok. Gutom na gutom kasi nga hindi kumain ng agahan. So tanghalian na yan at saka agahan yung kanyang kain. So kanina nakadalawang pinggan siya ng kanin. Magana talang kumain yung anak ko. Yan yung pinagpapasalamat ko kasi nga hindi talaga siya maano sa pagkain. Magana talang kumain yan. At nung maghapon na nga, hinatid ko na din yung aking anak sa may taekwondo class niya kasi nga yung kanilang service is malilate daw kasi nga madulas yung daan. Hinatid ko na, mamaya na lang pag-uwi siya sasakay sa kanilang service. So pagdating ko sa bahay, nagluto na agad daw ng kalbi, yung 20 kalbi chim. Ito pa pala yung natirang kalbi nung binili namin nung New Year na hindi namin naluto kasi ang dami pala naming nabili. Ito na lang yung lulutuin natin ngayong araw. May natira pa kasi ng sauce dito sa bahay kaya lulutuin na natin. Minsan kasi pag hindi ko na napansin, so na-expired na pala, hindi na naluluto.